Dominant Protector. Credit to the author. 1861-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naunawaan ni Uncle Fredo ang gustong sabihin ni Terence. Tumingin siya kay Terence nang may paggalang at paghanga. Siyempre, kung ngayon lang niya nakita ang nangyari, mas magugulat siya. Isang galaw at 3 Earth-class Mid-Phase Masters ang napatay. Ang isang tao lang na ganyan ang magsasabi ng isang bagay na napakalabis. Umalis si Terence ng mapayapa. Dapat kumalat na ang balita ngayon, at sino mang darating na naghahanap ng gulo kay Pablo at sa Banibin sa panahong ito ay kailangang mabaliw o isang taong hindi natatakot sa kamatayan. Siyempre, hindi inisip ni Terence na ang isang galaw ay sapat na para tumigil sa pakikipaglaban ng lahat ng nakatagumbahay. Hindi ito makatotohanan. Kapag napagtanto nila na si Terence ay isang Earth-class early phase lang, ipapakita nilang muli ang kanilang mga pangil, ngunit sa ngayon, hindi sila maglalakas loob. Kailangan lang ni Terence na bilhin sila ng ilang oras. Hanggat patuloy niyang sinasanay ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, tiwala si Terence na maitataas niya ang kanyang lakas sa ibang antas. Ang isang pamilya, ito ay isang Jerwinsville. Ngunit isang Miguel, isang Miggy, isang Josh, at isang Jerwin ang lahat ay nakaupo sa sala. May malaking nangyari ngayong araw. Bilang isa sa 5 maliliit na maharlikang pamilya, natural na ang mga miyembro ng Firewolf Gang ang unang nakatanggap ng balita. Hindi nagngangalit si Terence, at naglabas pa siya ng 3 Earth-class Masters sa isang galaw. Isa sa mga ito ay ang Earth-class Late Phase. Sa pagkakataong ito, nasa panganib ang aming pamilya. Napatingin si Miggy sa isang Jerwin habang sinasabi niya ito. Noong kinukuha niya ang mga ari-arian ni Pablo, siya ang pinakaaktibo, ngunit kapag may gulo, siya ang unang tumalon. Jerwin, hindi naman sa gusto kitang punahin, ngunit magdudulot ka ng gulo sa ating pamilya kung gagawa ka ng hakbang bago mo malaman ang sitwasyon. Kung gulo ang pag-uusapan, hindi ba mas malaking problema ang pagpapadala ni Kuya ng taong pumatay kay Pablo? Maliit lang ang yaman, ngunit mahalaga ang buhay ng tao. Sa tingin mo ba hahayaan na lang ito ni Terence pagkatapos niyang malaman? Tumingin si Jerwin kay Josh at Nishan. Ito ang problema ng pamilya, sabay nating haharapin. Walang ebidensya si Terence kung hindi nila aaminin. Pero kung may maglalabas ng balita, hehe, tapos tayong dalawa. Biglang nanginig ang katawan ni Josh. Kahit na hindi pa siya nag-cross ang landas ni Terence noon, narinig niya na pinatay ni Terence ang 3 Earth-class Masters sa isang galaw. Ang lakas at pamamaraan na iyon ay hindi isang bagay na maihahambing ni Josh. Kaya pagkatapos sabihin ito ng isang Jerwin, kumislap ang mga mata ng isang Josh na may bahid ng pag-aalala habang nakatingin sa kanyang ama. Napabuntong hininga si Miggy. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para salakayin ang isang Jerwin, ngunit tila lahat ay sangkot dito. Dagdag pa, ang isang Jerwin ay lubos na pinahahalagahan ng mga Firewolves. Kahit na nahulog siya kay Terence, mapoprotektahan pa rin siya ng mga Firewolves. Kung tutuusin, may Sky-class Master ang mga Firewolves. At least, mailigtas nila ang buhay ng isang Jerwin. Ngunit ito ay naiiba para sa iba. Si Josh ang utak sa likod ng aksidente, at kung malalaman ni Terence ang katotohanan, malamang nahahanapin muna niya ang isang Josh. Sige, itikom nating lahat ang ating mga bibig at gawin ang dapat nating gawin, huwag hayaang makita ni Terence sa atin. Tama si Jerwin, sabi ng isang Miggy. Wala siyang magagawa sa atin hanggat wala siyang ebidensya. Sinong nagsabing wala kaming magagawa sa iyo nang walang ebidensya? Isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa likuran ng lahat, na naging sanhi ng pagkagulat ng lahat. Noong nag-uusap sila kanina, sinara na nila ang mga pinto at bintana. Paanong may ibang tao sa sala nang walang tunog? Pamilyar din ang boses, alam na agad ni Jerwin kung sino iyon. Baka sa mukha niya ang takot, ngunit ngumiti siya. Ha, hindi ba ito si Terence bro? Ikaw ba ang naging sanhi ng aksidente ni Tito Pablo? Hindi pinansin ni Terence si Jerwin at humakbang patungo kay Josh. Isang bakas ng takot ang sumilay sa mga mata ng isang Josh habang umiiling siya. Hindi ako iyon. Alam ng lahat na siya mismo ang bumangga sa kotse.
At may mga record sa pagmamaneho at mga saksi na magpapatoto. Sabi niya ginawa mo. Narinig ko lahat. Nagtaas baba si Terence at itinuro ang direksyon ni Jerwin. Huwag mo siyang pakinggan. Hindi, siya ang nagutos, siya ang mastermind, binalak niyang kunin ang mga ari-arian ng bahay ni Charlton. Si Josh ay isang mahiyain na tao, kung hindi ay hindi niya gagawin ang negosyo ng organ trading ng matapat, habang ang isang Jerwin ay kumidnap ng mga tao upang putulin ang kanilang mga bato. Naku, hindi siya makakatakas. Sinampal ni Terence si Josh sa mukha. You know what? I hate irresponsible people like you the most. If you did it, then you did it. Bakit mo ipinipilit sa iba? Ang mukha ni Josh ay sobrang namamaga, isa lang siyang normal na tao, paano niya lalabanan ng isang Earth class tulad ni Terence? Kung gusto siyang patayin ni Terence, sapat na ang isang galaw, ngunit ginawa ni Terence. Pinahirapan niya siya, at lahat ng sakit na dinaranas ni Pablo ay inilipat sa isang Josh. Kaya, bago pa makapagsalita ang isang Josh, sinipa siya ni Terence sa pandiya. Lumitaw ang mga mata ni Josh, at napaungol siya, nakayuko ang kanyang katawan na parang lutong yulang. Ultimate kick, ito ang ultimate skill ng asawa ng master ni Terence, at sinubukan niya ito dati sa master ni Terence, pero hindi ito gumana. Natutunan ito ni Terence mula sa kanya. Ito ay isang mas mapanlinlang na hakbang, bagaman hindi ito karaniwang ginagamit ni Terence, ngunit gusto niyang pahirapan pa si Josh para mabayaran niya ang ginawa niya kay Pablo. Ano? Anong ginagawa mo? Isang bakas ng galit ang sumilay sa mga mata ng isang Miggy, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman kay Terence nang maisip niya ang maluwalhating record ng labanan ni Terence ngayon. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Trespassing. Kapag hindi ka tumigil, tatawag ako ng pulis. Oh, sige. Nagkataon lang na ni-record ko ang laman ng usapan nyo. Mahinang sabi ni Terence, ngunit hindi tumigil sa paggalaw ang kanyang mga kamay. Binato niya ng isa pang mabigat na suntok ang isang Josh, na nagpatomba sa kanya. Hindi inaasahan ng isang Miggy na marunong mag-record si Terence, at nahuli siya sa isang dilema. Ang pagtawag sa pulis ay para lamang takutin si Terence, ngunit si Terence ay may isang bagay na nakapipinsala sa isang pamilya. Kung tumawag siya ng pulis, ang isang pamilya ang may problema. Kung pakakawalan mo siya, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng pag-aari ng industriya ng Pablo. Bumantong hininga si Miguel sa kanyang puso, tapos na ang sitwasyon, at nawala ng saysay ang pagsisikap ng isang pamilya. Hindi dahil masama ang loob ng isang Miguel para sa isang Josh, ngunit ang problema ay haharapin ni Terence ang iba pagkatapos makipag-ugnayan sa isang Josh. Mas mabuting maging palakaibigan kaysa hayaan si Terence na gawin ito. Aayusin natin ang negosyo mamaya. Tinapakan ni Terence ang gulugad ng isang Josh, gumawa ng malutong na tunog. Kahit na ang isang Josh ay hindi mamatay sa sipa na ito, siya ay ma-disable. Napaungol si Josh sa sakit. 1862. Alam mo na ngayon ang sakit. Gayunpaman, masyado pang maaga. Nabali ang gulugad ni Uncle Pablo, may panloob na pagdurugo sa maraming bahagi ng kanyang katawan, mahigit 20 bali, at ang kanyang utak ay lubhang nasugatan na may mga namuong dugo. Tutulungan kitang mapalala ang mga pinsalang ito. Mahinang sabi ni Terence. Terence, huwag masyadong lumayo. Isang Miggy ang umungal sa dalamhati at galit. Sobra. Bakit hindi niya naisip na sobra nang kumuha siya ng tao para saktan si Tito Pablo? Sabi ni Terence habang nagsimula siyang gumawa ng mga pinsala sa katawan ng isang Josh. Si Terence lang ang makakagawa ng mga pinsalang ito, kung hindi, ang isang Josh ay nasa vegetative state kahit na siya ay nailigtas. Namula ang mukha ni Jerwin sa madugong eksena. Noong una, akala niya ay sapat na siyang malupit, ngunit matapos makita si Terence na umaapak sa mga tao na walang emosyong mukha, napagtanto niya na si Terence ang tunay na demonyo. Siyempre, nasa kondisyon iyon na i-provoke nila siya. Kung hindi, ang taong ito ay tila hindi nakakapinsala. Lahat ng pag-aari ni Pablo, kasama ang 1 bilyon. Sinabi ni Jerwin ang kanyang mga kondisyon. Alam niyang hindi siya makakatakas sa mga kamay ni Terence kahit 3 Earth Class Masters ay hindi makakatakas sa kanya, ano ang maibibigay niya. Kaya naman, ibinigay ng isang Jerwin ang kanyang mga kondisyong nagil iligtas buhay ng walang pag-aalinlangan.
Malaki ba ang 1 bilyon? Lumingon si Terence kay Jerwin, naiwan si Josh. Hindi ako bahagi ng aksidente, at binigyan ko pa si Cheryl ng $100,000 para mabayaran ang kanyang mga gastusin sa pagpapagamot. Magdadagdag ako ng isa pang 2 bilyon sa mga kondisyon. Sabi ni Jerwin. Sige, ibigay mo sa akin ang bagay. Tumango si Terence, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Bumantong hininga si Miguel at umakyat. Lahat ng mga dokumento ay nasa safe, ngunit hindi siya naglakas loob na tumakbo. Kung tatakbo siya, hindi makakaalis sa silid na ito ang isang Jerwin, isang Miggy, at isang Josh. Si Terence ay mukhang mabait at palakaibigan, ngunit ginawa niyang kalahating tao at kalahating multo si Josh. Alam niyang totoo ang mga chismis tungkol sa pagpatay niya sa 3 Earth-class Master sa isang galaw. Kinuha ni Miguel ang mga dokumento ng autorisasyon at kasunduan sa pagbabahagi, pinirmahan ang mga ito isa-isa, at ibinigay kay Terence. Pagkatapos, tumawag siya at naglipat ng 2 bilyon sa account ni Terence. Si Jerwin ay mayaman, ngunit ang isang pamilya ay nasa masamang kalagayan matapos mawala ng 2 bilyon. Ang perang hiniram nila noon kay Pablo ay peking hindi talaga ito umiiral. Ang isang pamilya ay walang nakuha mula dito sa oras na ito, ngunit nawalan sila ng 2 bilyon. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat kaya pwede mo na ba kaming paalisin? Tanong ni Jerwin. Akin ang bagay na iyon, sinabi ko bang pakakawalan kita? Mahinang tanong ni Terence. Ikaw. Namula ang mukha ni Jerwin. Galit na galit siya sa sinabi ni Terence. Magsasalita pa sana si Terence nang sumimangot siya. Nakaramdam siya ng malakas na presensya na papalapit sa Villa sa sobrang bilis. Earth-class late phase peak. Hindi na niya kailangang isipin para malaman na ang isang master ng antas na ito ay narito para sa walang kabutihan. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang man in black sa sala. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa lahat ng naroroon, hindi gaanong pinapansin ang isang Josh, na nakahiga sa lupa na parang patay na aso, ngunit ang kanyang mga mata ay huminto kay Terence. Ikaw si Terence. Tanong ng man in black kay Terence. At ikaw? Huminga ng malalim si Terence. Hindi niya akalain na makakatagpo siya ng ganitong master dito. Hindi mo kailangang malaman ang pangalan ko. Kailangan mo lang malaman na nandito ako sa utos ng pinuno ng Firewolf Gang para protektahan ang isang Jerwin at ang kanyang pamilya. Tama na. Hindi itinago ng man in black ang kanyang lakas, inihayag ang kanyang Earth-class late phase peak. Ha! Nagulat si Terence, ngunit ngumiti siya ng mahina. Hindi niya ginamit ang sining ng Dragon Mastery, at walang anumang aura sa kanya. Siyempre, sinadya ito ni Terence kung ihahayag niya ang kanyang lakas bilang isang Earth-class early phase ngayon, ang kaaway ay magiging mas walang takot. Alam kong malakas ka, kaya mong pumatay ng 3 Earth-class Masters sa isang galaw, at isa sa kanila ay isang late phase na Earth-class. Tiningnan ng man in black ang ngiti ni Terence, hindi sigurado sa bottom line ni Terence, pero, hindi dapat umaban si Sir sa heaven rank, kaya ang lakas ni Sir ay halos pareho sa akin. Mahihirapan kang pigilan sila sa harap ko. Ano sa tingin mo? Tanong ni Terence nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Alam ni Terence na isang Earth-class late phase peak ang nagsasalita sa kanya sa ganoong kagalang-galang na tono dahil kakatapos lang niya ng 3 Earth-class sa isang galaw ngunit kung magpakita siya ng anumang mga palatandaan ng kahinaan ngayon, mahaharap siya sa isang bagyo ng mga pag-atake. Dapat narinig mo ang tungkol sa mga firewolves, tama ba? Kung aalis ka, mabubuhay tayo ng payapa. Kung pipilitin mong panatilihin ang isang Jerwin dito, maaaring matalo mo ako sa isang stroke o 2, ngunit ang naghihintay sa iyo ay ang mga firewolves, paghihiganti, sabi ng man in black. Aalis ako kung mabali niya ang sarili niyang mga paa. Itinuro ni Terence si Jerwin, ang kanyang tono ay matigas. Ang man in black ay nag-isip sandali, ang kanyang ekspresyon ay hindi sigurado habang nakatingin kay Terence. Sa totoo lang, hindi maaaring peke ang balitang natanggap ng mga firewolf. Napatay ni Terence ang 3 Earth-class Masters sa isang galaw, kaya hindi niya alam kung siya ang kalaban ni Terence. Kung ganoon kalakas ang kakayahan ni Terence, kung gayon kahit na ang man in black ay mapalad na manalo ng 1 o 2 galaw, kailangan niyang magbayad ng mabigat na presyo.
Kaya pagkatapos ng ilang pag-aatubili, ang Man in Black ay walang sinabi. Kumaway lang siya ng kamay at napaungol sa sakit ang isang Jerwin at napaluhod sa lupa. Sa paningin ni Terence, masasabi niyang binali lamang ng Man in Black ang mga buto sa binti ni Jerwin. Ito ay maliit na pinsala, ngunit ayaw ni Terence na pag-isipan pa ito. Isa ng napakagandang tagumpay na magawa ang Earth-class na late phase peak compromise sa pamamagitan ng pag-arte na parang baboy. Sige, paalam. Kinuyam ni Terence ang kanyang mga kamao at lumabas ng vilya. Hindi siya gumamit ng purong enerhiya mula sa simula hanggang sa huli, kaya't para siyang normal na tao habang hakbang-hakbang na lumabas ng silid. Hindi napigilan ng Man in Black si Terence habang pinapanood siyang umalis. Ang misyon niya rito ay iligtas ang buhay ni Jerwin, at nagawa na niya ito. Talagang hindi niya makita ang mga kakayahan ni Terence, kaya hindi na kailangang gumawa ng kaaway mula sa kanya. Ang Man in Black ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa sama ng loob sa pagitan ni Terence at ng isang Jerwin. Ang aura ni Terence ay nagpawis ng Miguel at Miggy na parang ulan. Bumagsak lamang sila sa lupa pagkaalis ni Terence. Bilisan mo at ipadala si Josh sa ospital. Biglang naisip ni Miggy ang kaligtasan ng kanyang anak at sumigaw. 1863. Mabilis na naglakad ang Man in Black sa gilid ni Josh at tiningnan ang kanyang mga sugat. Agad siyang umiling at sinabing, sa ganitong uri ng pinsala, kahit na gumaling siya, mananatili pa rin siya sa isang vegetative state. Maliban kung mayroon siyang Meridian Opening Pill ng Sky Elixir Sect at mahusay na Recovery Pill, walang paraan na makakaligtas siya. Nadurog ang puso ng isang Miggy nang marinig ang pangalang Sky Elixir Sect. Siyempre, alam niya kung anong uri ng pag-iral ang Sky Elixir Sect. Maging ang pinuno ng Firewolf Gang ay ka-level nila. Ang ganitong mahalagang tableta ay maaaring posible para sa isang Jerwin, ngunit imposible para sa kanya na gamitin ito sa isang Josh. Masakit ang binti ni Jerwin, ngunit kinaya pa rin niya. Tumingin siya kay Josh, na nakahandusay sa lupa at deformed state, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may kakaibang tingin. Ayon sa propesor, ang kanyang Sheksyong ay sanay sa sining ng medisina, at mas malakas pa kaysa sa propesor. Paano kung hayaan nating tumulong si Sheksyong ng propesor, at baka mailigtas niya ang buhay ni Kuya? Sige, mahihirapan ako, pamangkin Jerwin. Mabilis na sabi ni Miggy nang marinig na may pag-asa. Natural na alam niya kung gaano kabigat ang suntok ni Terence, at si Terence ay isang Master of Medicine. Kung siya mismo ang gumawa nito, malamang na mamatay ang isang Josh. Ngunit dahil may kumislap na pag-asa, kailangan niyang sunggaban ito. Pakiusap ibalik ang aking kuya sa apoy na Wolfgang. Tungkol sa paghingi ng tulong sa propesor, kakausapin ko siya tungkol dito. Sabi ni Jerwin sa lalaki. Sige, sabi niya. Ang Man in Black ay hindi isang subordinate ni Jerwin, ngunit hindi niya tatanggihan ang isang hindi gaanong mahalagang kahilingan tulad nito. Kung nais ng pinuno ng sangay na protektahan niya ang isang tao, kung gayon ang taong iyon ay dapat na isang taong lubos na pinahahalagahan ng pinuno ng sangay. Baka mas maging matagumpay pa siya kaysa sa kanya sa hinaharap. Sa Firewolf Gang, ang posisyon ng isang tao ay hindi lamang tinutukoy ng lakas ng isa. Mayroon ding mga strategist at doktor na nagsagawa ng siyentipikong pananaliksik. Lahat ng mga taong ito ay may matataas na posisyon. Ang Firewolf Gang ay isang gang, at habang sila ay kasing lakas ng mga sinaunang sekta, sila ay isang gang pa rin, pagkatapos ng lahat, at ang kanilang istruktura ay iba sa mga sinaunang sekta. Mr. Jerwin, mangyaring kunin ito. Makakabuti ito sa iyong binti. Bilang isa sa mga tagapangalaga ng pinuno ng sangay, ang Man in Black ay natural na may dalang iba't ibang gamot sa pagpapagaling, na ang ilan ay mabilis na makapagpapagaling ng putol na binti. Maraming salamat. Ininom ni Jerwin ang gamot at nilunok ito. Sa isang iglap, isang malamig na pakiramdam ang kumalat sa kanyang katawan. Hindi na gaanong sumakit ang kanyang mga paa gaya ng dati, at nakaluwag ang kanyang nakakunot na mga kilay. Ang isang Miggy ay tumingin sa isang Jerwin na may inggit, pagkatapos ay sa kanyang sariling anak. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Sana may paraan ang senior ng professor. Naglakad si Terence palabas ng Jerwin's Villa ng halos 1 kilometro, at nakahinga lang siya ng maluwag nang makita niyang walang humahabol sa kanya.
Ang pangangibabaw ni Terence sa villa ng isang pamilya ngayon ay puro hiram. Umasa siya sa kapangyarihang natamo niya sa pagpatay sa 3 Earth-class Masters ngayon para pigilan ang Man in Black na kumilos ng padalos-dalos. Kung hindi, malamang patay na si Terence doon. Nakamit niya ang kanyang paghihiganti at nakuha muli ang mga ari-arian ni Pablo, kasama ang dagdag na 2 bilyon. Ito ay isang mahusay na ani, at si Terence ay nasiyahan dito. Tungkol naman sa buhay ni Jerwin, hindi niya kailangang kunin sa ngayon. Sa pag-alalay sa kanya ng mga Firewolf, hindi siya isang taong kayang guluhin ngayon ni Terence. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya pinatay ni Terence sa tuwing nakikipag-away siya kay Jerwin. Ngunit kahit na, ang isang Jerwin ay hindi nakakuha ng anumang kalamangan. Hindi lamang siya nawalan ng bato, ngunit binigyan din niya si Terence ng maraming pera. Ang ganitong uri ng puno ng pera, paano siya papatayin ni Terence? Ngunit para sa isang Diyos, si Terence ay walang anumang alalahanin. Halatang walang pakialam sa kanya ang mga Firewolves. Napatay niya ang 3 Earth-class fighters sa isang hit, ngunit hindi hahayaan ni Terence na mapunta sa kanyang ulo ang tagumpay. Alam niya kung gaano siya kalakas, halos hindi siya makaahon laban sa isang tagong bahay, lalo pa ang isang higanting tulad ng mga Firewolves. Kilala ni Terence ang isa sa 3 Earth-class Masters na lumitaw sa pasukan ngayon, ngunit hindi niya alam ang background ng pinakamalakas. Siyempre, hindi na siya nakapagtanong ngayon na naging abo na siya. Nabanggit na siya ni Leon, Cheryl at Yasi noon siya ang sumunod sa kanila noong araw na iyon. Para sa ika-13 sa kanan, nakipag-away sa kanya noon si Terence, at ang hindi lang niya alam ay si Gregory. The Hidden House York at Bahay Kang. Napabuntong hininga si Terence. Noon pa man ay nag-aatubili siyang harapin ang Hidden House York, hindi siya handang harapin sila ng direkta. Si Brian ang isa sa mga dahilan, ngunit alam niya ang mas malaking dahilan. Dahil iyon sa babaeng iyon. Ngunit ngayon, sinira niya ang karaniwang bahay na si York at pinatay si Leon na buo ang puot na ito. Hindi ito isang bagay na hindi malulutas, ngunit kung hindi makakaisip si Terence ng isang bagay na tiyak na makakalutas nito, hindi ito matatapos ng ganoon kadali. Tungkol naman sa Bahay Kang, oras na para gumanti sila. Ang balita ng pagpatay ni Terence sa 3 Earth-class Masters ay kumalat na parang apoy sa libu-libong pamilya. Si Edmund, ang pinuno ng pamilyang Lane, ay todo ngiti, ngunit ngumiti lamang si Jasmine sa kanyang nahihiyang ama. Si Tommy naman ay nagpakawala ng mahabang hininga. Nasa kanya ang suporta ng kanyang ama, ngunit masyadong mapanganib para sa kanila na ipusta ang lahat ng kanilang pera kay Terence. Ang matandang Jerry at matandang Sullivan naman ay nagsasample sa kanilang mga hita sa panghihinayang. Bakit nagbago ang isip ni Terence nang malaman nilang mahilig siyang maglaro ng laro? Maging ang mga alipors ni Terence, sina Julian at Chester, ay natutong laruin ang baboy para kainin ang tigre sa Noble House meeting noong nakaraang pagkakataon. Bakit hindi siya naniniwala na ganoon din ang ginagawa ni Terence sa pagkakataong ito? Gayunpaman, ang pagpapadala ng uling sa nyebe ay mahalaga, at ang pagdaragdag ng mga bulaklak sa ibabaw ng isang brocade ay hindi. Nais ni Jerry at ng matandang araw na ayusin ang sitwasyon, ngunit paano nila ito magagawa ngayon? Sa sandaling magising si Terence, hindi na nila siya matutulungan. Si Jerry at ang matandang si Sullivan ay maaari lamang tumawag kina Chester at Jelay, na sinasabi sa kanila na subukan ang kanilang makakaya upang makuha ang mabuting panig ni Terence. Hindi nila alam kung ano ang gagawin, ngunit susubukan pa rin nilang makuha ang mabuting panig ni Terence kahit na walang sinabi ang kanilang matanda. Si Fatty Boy, Kang Jacob, Jelay, Chester, Julian, Amara at maging si Martin ay lahat ay pumunta sa First People's Hospital, sa kwarto ni Pablo. Hindi nila alam kung nasaan si Terence, ngunit naisip nila na pupunta si Terence sa kanyang silid sa sandaling magising siya. Pumayag si Jacob na sumama kay Jorelyn sa bakasyon sa Tagaraw, at babalik lang siya para malaman na may malaking nangyari sa bahay. 1864. Ngunit si Jacob ay isang vice-presidente lamang, at kahit ang Fatty Boy ay walang magawa tungkol dito. Ano kayang gagawin niya? Bukod dito, ang kanyang pamilya ay hindi itinuturing na mayaman. Sapat na ang isang tea house para matustusan ang kanilang mga gastusin sa bahay, ngunit medyo mahirap para sa kanya na makabuo ng pondo para mabaliktad ang sitwasyon.
Ngunit sinabi pa rin ni Jacob na kung kailangan ni Pablo ng pera, hahayaan niya muna ang kanyang pamilya na ibenta ang tea house. Ngunit natanggap na ni Uncle Fredo ang pera mula kay Cheryl, kaya hindi na magiging problema ang bayad sa pagpapagamot. Sa silid, nakita ng lahat sina Cheryl at Yasi. Bagamat wala si Terence, nagising si Pablo. Malinaw na siya ay iniligtas ni Terence. Si Terence lang ang makakapagpabalik sa normal ng isang tao na nasa bingit ng kamatayan. Si Cheryl at Yasi ay hindi nagustuhan ng Amara noon, ngunit ang Amara ay itinaya ang lahat upang makatulong na pigilan si Leon. Naalala ni na Cheryl at Yasi ang kabaitang ito sa kanilang mga puso. Bagamat alam ng dalawa na ang Amara ay ginawa ito para kay Terence, silang tatlo ay hindi na nagkalaban gaya ng dati. Gayunpaman, kung tungkol sa pagiging maayos, imposible iyon. Sa karamihan, magpapanggap na lang siya na wala ang kabilang partido. Mr. Charlton, Mr. Lee, I'm really sorry na hindi ko makuha ang anak ko para tulungan kayong bawasan ang inyong mga medikal na bayarin. Pumunta dito si Martin para humingi ng tawad. Elder Larkins, huwag mong sabihin iyan. Alam ni Uncle Fredo ang totoo, at alam din niya na nagkaroon ng pagtatalo sina Alexander at Martin dahil sa kumpanya ng gamot ni Terence. Ngayong nalugi na ang kumpanya ng gamot, paano magiging mabait si Alexander sa mga tao ni Terence? Tama, Kuya Larkins. Kasalanan ko lahat ito. Kung hindi ako lumawak ng walang pag-iingat, hindi ito mangyayari. Sabi ni Fatty Boy na may mapait na ngiti. Ito. Hindi kasalanan ng sino man, kasalanan ko kung bakit bigla akong nabaliw at gustong mag-invest sa futures. Kinawian ni Pablo ang kanyang kamay at sinabing, ako naman, flattered talaga ako na marami akong kaibigan na tutulong sa akin na mag-isip ng solusyon, pero alam kong dahil ito kay Terence, kaya nagpapasalamat ako. Sincere na sabi ni Pablo. Narinig niya mula kina Uncle Fredo at Cheryl ang tungkol sa mga paghihirap na pinagdaanan nila, alam niya na walang gaanong kaibigan sa mundo ng negosyo. Lahat sila ay mga kaibigan ni Terence, at maging si Gardo ay binibigyan siya ng mukha sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya ng pera. Dahil dito, naging emosyonal at masaya si Pablo sa parehong oras. Si Terence ay dumating sa Starfield ng mag-isa, at sa loob lamang ng kalahating taon, nakabuo na siya ng napakalakas na network. Siya ay may napakaraming mga kaibigan na nagtrato sa kanya ng may matinding pag-aalaga, at ito ay isang bagay na maaari lamang tingnan ni Pablo ngunit hindi maabot. Gayunpaman, pagkatapos maranasan ang malaking pagbabagong ito, binago din niya ang kanyang kaisipan. Ito ay kinakailangan upang magsimula ng isang bagong negosyo, ngunit sa parehong oras, nais niyang magkaroon ng ilang mga kaibigan na maaaring mag-alaga sa kanya. Hindi niya gustong ubusin ang lahat ng oras niya sa pagtatrabaho. Sa pagkataranta, naramdaman ni Pablo na bumalik siya sa kanyang kabataan, pabalik sa mga araw na nagtatago sila ni Wendy mula sa paghahanap ng Dark Palace. Noong panahong iyon, ang kaibigang nakilala niya ay ang kanyang tunay na kaibigan. Para sa kanyang kapakanan, handa siyang dumaan sa mga bundok ng mga punyal at dagat ng apoy. Hinarap niya ang buong palasyo ng kadiliman at pinilit silang sumuko sa pagpatay sa kanya at kay Cheryl. Kung hindi hahayaan ng madilim na palasyo sina Pablo at Cheryl na pumunta ng ganoon kadali sa mga pangyayari, ngunit nakompromiso sila. Ngunit lumipas ang 10 taon, nasaan na ang kaibigang iyon? Minsan, sinisisi ni Pablo ang kanyang sarili sa pagiging bata pa niya kapag naiisip niya ang nakaraan. Maraming bagay ang hindi niya nalaman, ngunit naging maayos ang pakikitungo sa kanya ng kanyang ama, ngunit sa tuwing magtatanong siya kung saan pupunta ang kanyang kaibigan, inililihim ito ng kanyang ama. Masyado kang mabait, Mr. Charlton. Ikaw ang nakatatanda, hindi namin deserve ang iyong pasasalamat. Nakangiting sabi ni Fatty Boy. Gayunpaman, ngayong nagising na ang amo, malapit na ang araw ng ating pagbabalik. Oo, nakaraan na ang lahat ngayon. Napabuntong hininga si Pablo, kahit na marami tayong nawala, maaari tayong magsimulang muli. Bagamat ang mga salitang ito ay tila nakapagpapatibay at nakakabigla, parehong alam ni Lay at Pablo na hindi madaling magsimulang muli. Maayos si Fatty Boy sa suporta ni Terence, makakabangon muli ang kumpanya ng gamot.
Si Pablo, sa kabilang banda, ay nasa mundo ng negosyo. Napakahirap para sa kanya na magsimulang muli. Nga pala, nasaan si Josephine na si in-law? Napagtanto ni Jacob na isang mahalagang tao ang nawawala Josephine. Parehong nandito sina Cheryl at Yasi, ngunit nawawala si Josephine. Imposible. Maliban kay Kang Jacob, alam ng lahat ang tungkol sa kinaroroonan ni Josephine at iniiwasan nilang pag-usapan ito. Gayunpaman, kababalik lang ni Kang Jacob at natural na hindi alam ang tungkol dito. Sumakit ang puso ni Cheryl nang maisip niya si Josephine. Dahan-dahan niyang sinabi sa kanya ang tungkol kay Josephine. Sabi ni Jacob, nagulat at nalungkot at the same time. Hindi na niya ito makikita. Hindi na tayo magkikita. Alam na ng iba ang sitwasyon, ngunit nang marinig nila ang paliwanag ni Cheryl ay nalungkot at nadismaya sila. Narinig ko na si Boss Terence ay naglabas ng 3 Earth Class Master sa isang galaw, at isa sa mga ito ay isang late phase na Earth Class. Cheryl, Yasi, nandoon ka? Tama. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Nakita ni Julian ang kalungkutan ng lahat at tiningnan si Yasi. Bagamat wala si Terence, maaari siyang bumalik anumang oras, kaya iniban niya ang paksa. Oo, nandoon kami ni Cheryl sis. Agad na naunawaan ni Yasi at nagsimulang magpaliwanag, eto ang nangyari kauwi lang namin ni Cheryl sis, at nang kami ay naliligaw, at ang 3 lalaki ay malapit ng kitilin ang aming buhay, ang Shield Bro ay parang isang Diyos na bumababa mula sa langit, humarang sa amin at nagsasabi ng isang salita sa 3 Earth Class Masters isang galaw. Ang matingkad na paglalarawan ni Yasi ay nagparamdam sa lahat na para silang nasa parehong sitwasyon, lalo na noong sinabi ni Terence na, isang galaw. Nagsimulang kumulo ang dugo nila. Anong klaseng kumpiyansa ang mayroon siya para kayang harapin ang 3 Earth Class Masters ng mayabang? Dagdag pa rito, hindi nagyayabang si Terence, talagang ginawa niya ito, pumatay ng 3 klase sa lupa sa isang galaw. Ito ay isang alamat sa mga taong may parehong antas, at kahit na ang Earth Class Late Phase Peak ay hindi makakapatay ng 3 Earth Class Early Phase Master sa isang galaw. Pagkatapos ng lahat, sa Earth Class, ang pagkakaiba sa lakas ay mahalaga, ngunit hindi kasing halaga ng dati. Sa isang labanan sa pagitan ng Earth Class Masters, ang susi sa tagumpay ay ang martial arts. 1865. Kung ang isang Earth Class Early Phase ay may malakas na martial skill, madali nitong matatalo ang Earth Class Early Phase Peak na may normal na martial skill, o kahit isang Mid-Phase Earth Class nang walang anumang martial skill. Yasi, saglit lang iyon, maaari mong ilarawan ito ng detalyado. Nakangiti si Terence habang papasok sa kwarto, nakikinig sa kwento ni Yasi mula sa pinto. Hindi niya ito masyadong inisip noong panahong iyon, ngunit mula sa kwento ni Yasi, sa wakas ay naunawaan ni Terence kung gaano kalakas ang lason sa apoy. Kasabay nito, bumantong hininga si Terence sa sarili. Ang fire poison chi na ito ay maaari lamang gamitin ng isang beses. Tamang-tama kung magagamit niya ito ng maraming beses. Ngunit alam ni Terence na ito ay isang pantasya lamang, ang presyo para doon ay masyadong mabigat. Boss! Sabay na tumayo sina Julian, Chester, Fatty Boy, at Jacob. Alam nilang ligtas si Terence, ngunit nakahinga lang sila nang makita siya. Hehe, nandito na kayong lahat. Tumango si Terence. Boss, ang aking lolo. Hindi niya dinala ang pera. Tumingin si Chester kay Terence na humihingi ng tawad, medyo nahihiya. Ang pamilya ko rin. Lolo ko, alam mo. Medyo napahiya din si Jelay. Boss. Ako. May nangyaring ganito sa bahay, at kasama ko pa si Jorelyn talagang. Pulang-pula na rin ang mukha ni Jacob. Wala lang. Kayo naman, at pamilya namin ang pamilya namin. Kung tungkol kay Kang Jacob, summer break na, normal na sa kanya ang lumabas at maglaro. Aalis na rin ako, di ba? Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Hindi niya hinayaan na magkasundo si House Wu at House Sullivan gaya nila Jelay, kaya hindi niya sila sinisisi. Para naman kay Jacob, walang anumang reklamo si Terence. Hindi ba niya dinala? Dalhin.
sina Cheryl at Yasi para maglaro din. Nalilito si Terence. Naalala niya na mahigit 3 tao ang pupunta sa nayon, pero paano niya naalala na may 3 tao? Oo, General Wilson at Skybolt Baboy. Ngunit, parang may hindi tama. Umiling si Terence kagigising lang niya mula sa Jade Space, at ang kanyang iniisip ay malamang na medyo magulo pa rin. Ngayon lang siya napansin ni Uncle Fredo, syempre nakita na niya siya noon, pero hindi niya ito tiningnan ng malapitan. Hindi niya maiwasang tingnan ng malapitan si Jelay matapos marinig ang sinabi nito, parang pamilyar siya, at hindi niya maiwasang isipin ang asawa noon. Medyo nalungkot siya, binigyan siya ni Jelay ng natural na pakiramdam ng pagiging malapit. Ito ang junior ng kanyang asawa. Medyo basa ang mga mata ni Uncle Fredo kung hindi dahil sa hindi niya maihayag ang kanyang pagkakakilanlan, gusto niyang kilalanin si Jelay. Siya ang kanyang tiyuhin. Sinabi ng lahat na ang mga pamangkin ay parang mga auntie na tumitingin kay Jelay, pakiramdam ni Uncle Fredo ay nakatingin siya sa kanyang asawa mula noon. Pinigilan niya ang kanyang salpok at ibinaling ang kanyang ulo, hindi na tumitingin kay Jelay. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso, baka isang araw, makaganti siya. Ang kanyang amo, asawa, at anak na babae ay nawala lahat. Kahit na ang mga kayamanan sa sekta ay kinain ng mga taong iyon. Kung noon pa man, hindi magiging ganito kalakas ang pag-iisip ng paghihiganti, ngunit ang pagtingin kay Jelay ngayon, iniisip ang kanyang nawawalang asawa, at nakita si Terence na kumuha ng 3 klase sa lupa sa isang galaw, naramdaman ni Uncle Fredo na kumukulo ang kanyang dugo. Si Terence ay nasa unang bahagi ng Earth Class, at maaari na niyang patayin ang Earth Class Masters, paano kung siya ay Sky Class? Hindi ba niya magagawang pumatay ng ilang Sky Class Masters sa isang galaw? Nakakagulat na marinig, ngunit tiwala si Uncle Fredo. Si Terence na ang pinakamalakas sa ilalim ng Earth Class noong siya ay Mystic, at kung nakuha niya ang tagumpay na ito pagkatapos niyang makapasok sa Earth Class, kung gayon ang Sky Class ay magiging mas malakas. Hanggat handang tumulong si Terence, hindi magiging panaginip ang paghihiganti. Salamat, Yi. Alam ni Pablo na nagtungo si Terence upang humingi ng hustisya nang makita siyang umalis, ngunit naisip niya na hindi pa natatagpuan ni Terence ang isang pamilya mula nang siya ay bumalik ng napakabilis, bagaman ang isang pamilya ay maaaring nagplano nito, wala kaming anumang ebidensya. Hindi namin sila natagpuan. Kalimutan na natin ito at matuto sa ating mga pagkakamali. Magsimula tayo muli. Hindi na kailangan ng ebidensya. Ang aksidente ay sanhi ng kapatid ni Jerwin, anak ng Miggy, isang Josh. Natapakan ko na siya hanggang sa mamatay, ngumiti lang si Terence at inosenteng sinabi, Jerwin, ginamit ko na ang mga share at karapatan ng mga negosyong ito, kasama ang 2 bilyong pera, kapalit ng kanyang buhay. Deal para sa kanya. Lahat ay sumipsip ng malamig na hangin sa mga salita ni Terence. Isang Earth Class late phase peak. Maaari pa ngang matapakan ni Terence ang isang Josh hanggang mamatay at mabali ang sariling mga paa ng isang Jerwin, at kailangan pa niyang bayaran ang mga share at property rights ng mga industriyang ito, kasama ang 2 bilyong cash. Ito ay hindi ka panipaniwala. Siyempre, walang nag-isip na nagbibiro si Terence na patay niya ang 3 Earth Class Masters sa loob ng ilang segundo, at hindi ganoon kahirap ang pag-address ng Earth Class late phase peak. Uncle Pablo, sa iyo ang shares at property rights, ibinabalik ko sa iyo. Medyo nahihiya na sabi ni Terence. Pero natatakot ako na hindi ko maibigay sa iyo ang 2 bilyong pera. Nanganganib ang kumpanya kong parmasyutiko. Natigilan si Pablo. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Terence. Ang pagbawi sa mga share at property ay wala na sa inaasahan ni Pablo kahit na hindi ibalik ni Terence ang mga ito sa kanya at kunin ang lahat para sa kanyang sarili, si Pablo ay hindi magsasalita tungkol dito. Nabawi sila ni Terence gamit ang sarili niyang lakas, kaya sila ay kay Terence. Ngunit talagang ibinabalik ni Terence ang mga bagay na ito sa kanya at nagsorry pa, medyo nabigla si Pablo. Terence, ano ang sinasabi mo? Ikaw ang bumawi ng shares at property rights, sa iyo na ang mga iyon sa simula.
Hindi mo na kailangan pang ibigay sa akin, lalo na ang 2 bilyong pera. Si Fatty Boy, na nanlumo, ay tumuwid sa kanyang likod nang marinig niya na si Terence ay nakabawi ng 2 bilyon. Nakangiti din yung mukha niya na parang bulaklak. Nag-aalala siya tungkol sa mga pondo kahit na si Terence ang may recipe, hindi niya maibabalik ang sitwasyon sa isang iglap. Ang pabrika ay may utang, pagkatapos ng lahat, at ang ilang mga recipe ay hindi maaaring malutas ang anumang bagay. Ang suporta ng Houseo ay isa sa mga dahilan kung bakit mabilis na umangat ang bahay kang. Sa pamamagitan ng mga koneksyon sa bahay mo, ang pagtulong sa bahay kang na makakuha ng ilang maliliit na kumpanya ng parmasyutiko ay kasing dali ng pag-flip ng kanilang mga kamay. 1866. Ang paunang kapital at raise eta ay ibinibigay lahat ng bahay mo, at sa tulong ng lumang pangalan ng bahay na kang, mabilis silang makakabangon muli. Ngunit iba ang kumpanya ng milagrong doktor na si Larkins kung walang pera, walang halaga ng mga raise eta na maliit ang halaga. Ang kanyang kuya ay nakaguhit na sa pagitan nila, at ang Fatty Boy ay hindi nang hihiram ng pera sa kanya. Uncle Pablo, ang mga bagay na ito ay sa iyo sa simula, wala akong silbi para sa mga ito. Tsaka, hindi naman natin kailangang hatiin ng malinaw, di ba? Lahat ito ay salamat kay Cheryl sa pag-aalaga sa akin sa panahon ng paglihis ng chi, nakangiting sabi ni Terence, ginagawa niya ako ng gamot araw-araw, kung hindi, hindi ako magising ng ganoon kabilis. Tama ka. Kukunin ko ang mga share at asset sa ngayon, ngunit ito ay magiging iyo at kay Cheryl sa lalong madaling panahon. Sabi ni Pablo. Nagkunwari si Terence na wala siyang narinig, ngunit namula ang miss at palihim na sumulyap kay Terence. Nakahinga siya ng maluwag ng mapagtantong parang wala itong napansin. Tito Charlton, bumalik na tayo. Ang villa ay nasa ating mga kamay na ngayon. Medyo pagod din ako, babalik na ako para magpahinga. Sabi ni Terence. Sa katunayan, nagmamadali si Terence na ipagpatuloy ang pagsasanay sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Masyadong malakas ang mga kalaban, at walang bagong trump card si Terence para harapin ang mas malalakas na kalaban. Sige, i-discharge na ako. Sabi ni Pablo sabay tango. Chester, sumama ka sa akin. Ang iba ay maaaring bumalik at magpahinga. Lumingon si Terence kina Julian, Amara, at Jelay. Fatty Boy, samahan mo ako mamaya. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kumpanya at tingnan kung paano natin tatalunin si Miracle Dr. Kang. Sige. Sabay na sabi ni Chester at Fatty Boy. Bagamat hindi ma-waive ang mga medikal na bayarin dahil sa pagharang ni Alexander, ang mukha ni Martin ay lubos na kapakipakinabang sa ibang mga aspeto. Nang gustong umalis ni Pablo sa ospital, halos walang duda o sagabal, at natapos ang mga pamamaraan. Bumaba sila sa hagdan, at napagtanto ni Terence na walang sasakyan. Tinamaan niya ang ulo niya. Jerwin, ang B**** na iyon, nakalimutan niyang hingin ang sasakyan. Sa oras na iyon, iniisip ni Terence na umalis sa villa sa lalong madaling panahon upang hindi mapansin ng Man in Black ang anumang mali. Hindi niya pinaandar pabalik ang sasakyan. Haha, kalimutan mo na. Kotse lang yan. Walang pakialam si Pablo, ito ang pinakamagandang resulta na maaasahan niya. Nakuha niya ang negosyo at mga bahagi, at ang iba pang mga bagay ay hindi mahalaga. Sina Amara at Julian ay parehong may mga kotse, ngunit sila ay inilaan sa kanila. Kung hindi, ibinente nila ang kanilang mga sasakyan upang suportahan si Pablo. Para naman sa kumpanyang kotse ni Nakang Jacob at Fatty Boy, kinuha na ito ng bangko para bayaran ang kanilang mga utang. Pabalikin natin ang lahat. Sabi ni Julian habang itinuro si Amara at ang kanyang sasakyan. Sige. Tumango si Terence at sumakay sa kotse kasama ang iba. Sa daan, sinabi ni Fatty Boy kay Terence ang tungkol sa pagkabangkarote ng kumpanya at same time na humingi ng tawad sa huli. Hindi niya masisisi ang medikal na kumpanya ng doktor na si Kang para sa kompetisyon na ito ay isang normal na bagay sa negosyo. Ang pagkabangkarote ng kumpanyang medikal ng Miracle Doctor na si Larkins ay may kaugnayan din sa mabilis na pagpapalawak ng kanyang pabrika.
Sa sandaling masira ang kadena ng kapital, ito ay magiging isang hindi inaasahang sakuna. Ang kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Kang ay gumawa ng ganito karaming produkto ng biglaan. Medyo nagulat si Terence, kalahating buwan pa lang siyang nakabalik sa village, at nakagawa na ng napakaraming kamangha-manghang mga produkto ang kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Kang. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat. Mula sa hitsura ng ika-13 sa kanan, halatang may iba pang kapangyarihan sa likod ng bahay Kang. Kaya't hindi kakaiba para sa bahay Kang na tumaas ng napakabilis. Talagang nagulat din ako. Tumango si Fatty Boy, at ang pinakamahalaga ay nakakatakot na mababa ang presyo. Wala kaming masyadong produkto, kaya hindi kami makakagawa ng full-scale promotion tulad nila. Bigyan mo ako ng kopya ng bawat produkto nila. Babalik ako at magsasaliksik. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Kanta ng opisyal, mangyaring iParada ang iyong sasakyan sa anumang parmasya. Pupunta ako at bibili ng ilang produkto. Dahil doon, bumaling si Fatty Boy kay Terence. Sa pangkalahatan, bawat botika ay may kani-kanilang mga produkto. Okay, pero dahil pareho tayong magkaibigan ni Terence, pwede mo akong tawaging Amara. Medyo formal. Sabi ni Amara. Haha, mabuti. Hindi tinanggihan ni Fatty Boy ang alok. Dahil lahat sila ay mga tao ni Terence, natural para sa kanila na maging mas pamilyar sa isa't isa. Nakahanap si Amara ng botika at ipinarada ang kanyang sasakyan. Bumaba ng sasakyan si Fatty Boy at bumili ng mga gamit. Hindi nagtagal, bumalik siya na may dalang bag. Sumakay siya sa kotse at inabot ang bag kay Terence. Binaliktad ito ni Terence at nakakita ng maraming katulad na gamot. He found it strange. Bakit ang dami mong binili? May mga buy one get one free ones, buy two get one free ones, and also free samples. Sayang kung hindi kunin, kaya ibinalik ko lahat. Walang magawa si Fatty Boy, kahanga-hanga ang kanilang mga taktika sa pagbebenta. Sige, babalik ako at pag-aaralan ko ito. Tumango si Terence. Pakiramdam ni na Cheryl at Yasi ay lumipas ang buhay nang bumalik sila sa villa. Noong una silang lumabas ng villa kasama sina Terence, General Wilson, at Skybolt na baboy, naisip nila na hindi na sila babalik at ang lugar na ito ay magiging teritoryo ng iba. Pero hindi nagtagal, bumalik sila. Bakit ang gulo? Nakita ni Terence ang lahat ng uri ng mga kahon sa sala sa sandaling pumasok siya. Ito ang mga bagay mula sa Yasi. Villa. Ang mga karapatan sa ari-arian ng kanyang villa ay ibinigay sa kanya ng daddy. Ipinaliwanag ni Cheryl kung ano ang ibinigay sa kanya ni Jerwin. I see. Dahil lumipat ka dito, humanap ka ng lugar para itabi sila. Huwag mo na silang ibalik. Tumango si Terence, malapit na tayong mag-aral sa Stonegate City. Bale marami pa tayong gamit dito. Chester, tulungan mo si Cheryl at Yasi na mag-impake. Pupunta ako at pag-aralan ko ang gamot na binili ni Fatty Boy. O tama, nasa bahay pa rin ni Lola Sullivan si General Wilson at Skybolt Pig. Oh. Tama, nasa ilalim pa ng overpass ang sasakyan. Pupuntahan ko ba ito? Sabi ni Cheryl. Hayaan mo si Chester na sumama sa inyo, mag-aalala ako kung sasama siya sa inyo. Sabi ni Terence. Sige, boss. Sina Chester, Cheryl, at Yasi ay pumunta para kunin ang mga sasakyan at iuwi si General Wilson at Skybolt na baboy. Si Terence naman ay pumasok sa kanyang silid at ibinuhos sa mesa ang lahat ng produkto ng Miracle Doctor na si Kang, at isa-isang pinag-aralan. Ang unang binuksan ni Terence ay ang ginintoang paglikha ng gamot ni Miracle Dr. Kang. Malinaw na naramdaman ni Terence ang pagkakaiba sa dati ito ay ganap na naiiba sa gintong likha ni Miracle Dr. Kang. Ito ay tulad ng gamot sa pinsala ni Terence na pinutol niya. 1867. Ang pangunawa ng taong ito sa medisina at ang mga katangian nito ay hindi kasing husay ng kay Terence, ngunit napakabuti na para sa kanya na maabot ang yugtong ito. Si House Kang ay may makapangyarihang master sa likod nila. Ang hypothesis ni Terence ay nakumpirma pa matapos makita ang murang bersyon ng gintong paglikha.
Hindi malamang nagagawa siya ng malaking bagay sa ginintoang paglikha, kaya isinantabi ito ni Terence. Kung gusto ni Terence na baligtarin ang sitwasyon, kailangan niyang gumawa ng ilang negatibong epekto para sa medikal na kumpanya ng doktor na si Kang. Kahit si Terence, na hindi marunong magnegosyo, alam ang simpleng loika na ito. Kung hindi man, kahit na ang kumpanya ng medikal na doktor na si Larkins ay naglunsad ng isang katulad na produkto, magiging mahirap na baligtarin ang sitwasyon. Hindi na posible na ipaglaban na lang ang presyo, dahil mayroon ding mga murang recipe ang Miracle Doctor na si Kang Medical Company. Ang susunod na target ay ang espesyal na edisyon ng gintong paglikha. Hindi na kailangan pang tingnan ni Terence ang $299 golden creation para malaman na binago ng bahay ni Kang ang recipe. Hindi ito ang balat na nagpapaganda ng gininto ang likha mula sa auction, ngunit isang bagong produkto na imitasyon ng espesyal na edisyon ng gamot sa pinsala ni Terence. Kung hindi, ang 1,000 taon na Snow Lotus lamang ay sapat na upang mawala ng malaking pera ang bahay Kang. Tulad ng inaasahan, ito ay isang napaka-normal na recipe, isang na-upgrade na bersyon ng gininto ang paglikha. Si Terence ay sumangot ng gamot at nagulat siya. Ang Panginoon ng gamot sa likod ng bahay na si Kang ay lubos na sanay ang mga sangkap na idinagdag niya ay katulad ng idinagdag ni Terence sa espesyal na edisyong gamot para sa pinsala. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, muling naghinala ang mukha ni Terence. Walang mali sa mga sangkap na ito, ngunit tila ang espesyal na edisyon ng paglikha ng Golden ay kulang pa rin ng isang sangkap upang lubos na magamit ang mga epekto ng mga sangkap na ito. Ang espesyal na edisyong gamot ni Terence para sa pinsala ay mayroon nito, ngunit ang himalang doktor na si Kang ay wala. Ngunit kung walang ganoong bagay, paano ginampanan ng gamot na ito ang papel nito sa pag-alis ng mga peklat? Gumawa si Terence ng gintong gamot sa paglikha at inilapat ito sa kanyang kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang pag-unawa sa mukha ni Terence, kasama ang kaunting kagalakan. Mga hormone. Ang hormone ay hindi nakakapinsala sa katawan ng tao sa maliit na halaga, ngunit sumalungat ito sa himalang slogan ng doktor na si Kang na hindi nakakalason, walang mga side effect, at purong herbal na gamot. Ito ay isang magandang oras para sa pag-atake. Nakahanap si Terence ng panulat at papel at mabilis na isinulat ang dami ng mga hormone sa limitadong edisyong gamot sa paggawa ng ginto at ang paraan ng pagsubok. Ibibigay na niya bukas kay Fatty Boy. Pagkatapos noon, nagsimulang magsaliksik si Terence ng pangpawala ng sakit ni Miracle Dr. Kang. Malakas ang amoy ng mga sangkap, ngunit masasabi pa rin ni Terence na may kakaiba dito. Ang aminogen ay isang kemikal na kadalasang ginagamit sa kanluraning gamot tulad ng pangpawala ng sakit at panlamig na gamot. Ito ay malawakang ginagamit sa maraming uri ng gamot, ngunit ngayon ay ginamit na ito ng mga Kang sa kanyang tinatawag na purong halamang gamot, ang Miracle Doctor na pangpawala ng sakit ni Kang. Mukhang hindi tama, at kailangan itong gamitin ng mahabang panahon. Maaari pa itong magdulot ng mga abnormalidad sa paggana ng bato at atay. Ang manual ng pagtuturo, gayunpaman, ay hindi nagpakita nito, at hindi ito hahayaan ni Terence ng ganoon kadali. Ipinagpatuloy niya ang pagsulat ng mga pangalan ng kemikal at mga pamamaraan ng pagsubok. Ang huling bagay ay ang gamot na pampababa ng timbang ni Miracle Dr. Kang. Malalim na kumunat ang mga kilay ni Terence habang tinitingnan ang gamot. Ito ang pinakakomplikadong gamot na natuklasan niya sa ngayon sa lahat ng produkto ng Miracle Doctor na si Kang. Ayon sa mga unang pagtatansya ni Terence, mayroong hindi bababa sa 20 uri ng gamot doon. Hindi maisip ni Terence kung ano sila sa maikling panahon, lalo pa ang mga nakapagpapagaling na katangian at katangian. Ngunit hindi nagmamadali si Terence. Noong bata pa siya, ang matandang Linford ay palaging naghahalo ng mga halamang gamot na walang kaugnayan sa isa't isa para makilala ni Terence kapag tinuturuan niya siya ng gamot. Sinanay nito ang sensitibong pangamoy ni Terence, at ayon sa matandang Linford, ito ang tanging paraan upang maiwasan ang kanyang sarili na malason. Ang tunog ng sasakyan ay nagmula sa bakuran, at tumangala si Terence. Ang Grand Cherokee ay napaatras, at si Chester, ang Miss, at si Yassie ay nakabalik na lahat.
Bumaba sa sasakyan sina General Wilson at Skybolt Pig kasama nila, ngunit hindi sumama sa kanila si Lola Sullivan. Inilapag ni Terence ang kanyang mga gamit at lumabas ng silid. Pumasok si Cheryl sa sandaling iyon. "Cheryl, hindi ba sumama si Lola Sullivan?" "Hindi," sabi niya, "kasama namin siya noong pumunta kami sa Stonegate City. Ilang araw na siyang nakatira sa lumang bahay. Maraming taon na siyang nakatira doon at may nararamdaman para sa amin. Hindi niya kayang umalis," sabi ni Cheryl. "Mabuti naman." Tumango si Terence. Inilayo niya si Lola Sullivan dahil natatakot siya na kung titira itong mag-isa, si Leon at ang 13 pamilya ay darating para maghiganti. Nag-iisa lang siya, at natural na hindi niya ito kayang harapin, ngunit sa ngayon, wala sa panganib si Lola Sullivan bago pa man mag-react ang mga pamilyang iyon. "Iron Fist Wu, halika at tulungan mo akong ilipat ang kahon." Sinimulan ni Yasi na mag-impake ng mga bagay na inilipat mula sa kanyang vilya. "Sige." Walang dalawang salita na tumango si Chester at tumakbo para tulungan si Yasi sa kanyang trabaho. Ang isang mystic late phase peak physical spiritual practitioner ay naging isang porter. Ito ay isang bagay na mangyayari lamang kapag siya ay nasa paligid ni Terence. Siyempre, ito ay nasa normal na mundo, hindi ito magiging bihira sa isang sinaunang sekta. Ang mga panlabas na alagad ng Ice Palace ay gumawa ng lahat ng uri ng mababang gawain maliban sa paglilinang. Bumalik si Terence sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang pag-aaral ng recipe para sa pampababa ng timbang na gamot nang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang phone at tinignan ang pangalan sa screen, nagulat siya. "Zyrene. Bakit mo ako tinawag bigla?" Sa totoo lang, hindi ganoon kalapit sina Terence at Zyrene, ngunit hindi rin sila estranghero. Kung tutuusin, ang mga tao sa paligid niya ay pawang mga tagahanga niya. Nandyan sina Trixie, Cheryl, at Yasi, at sino pa ang narito? Tumigil si Terence sa pag-iisip, ngunit walang magawang umiling. "Terence, nabalitaan ko na may problema ang medical company ni Miracle Dr. Larkins. Kagagaling ko lang sa publicity abroad at narinig ko ang balitang ito. Kailangan mo ba ng tulong?" Tanong ni Zyrene. Bilang tagapagsalita ng kumpanyang medikal ng Miracle Doctor na si Larkins, at madalas na customer ng kanilang painkiller, natural na mas binibigyan niya ng pansin ang kumpanya. Narinig niya ang balita sa sandaling bumalik siya at tinawagan si Terence. "Sa ngayon, hindi na kailangan, kaya ko na." Hindi inaasahan ni Terence ang isang tawag mula kay Zyrene, hindi pa siya ganoon kalapit sa kanya, hindi ba? Gayunpaman, maganda ang relasyon ni Zyrene at Trixie. Okay lang, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin." Sabi ni Zyrene. "Kailangan mo." Ang imahinasyon ni Terence ay nagsimulang tumakbo ng ligaw habang pinakikinggan niya ang magandang boses ni Zyrene. Ang malambot na boses ni Zyrene ay magpapagulo sa imahinasyon ng isang normal na lalaki, lalo na kapag sinabi niya ito sa paraang hindi maliwanag. 1868. Ngunit medyo naiinis si Terence ano ang nangyari sa kanya. Medyo nagalit siya ngayon, siguro sinubukan niyang silipin si Miss, pero naantala siya. Hindi niya mailabas ang kanyang galit, kaya lumapit siya para asarin si Zyrene. Napakunot ang noo ni Zyrene nang marinig niya ang pagmamalabas sa tono ni Terence. Ang kanyang impresyon kay Terence ay hindi siya isang walang kwentang tao. Hindi man lang niya ito tiningnan sa mata, kaya bakit niya sasabihin ang ganoong bagay? Kaya, kahit medyo naiinis si Zyrene, matiyagang sinabi niya, "Oo, pero may maitutulong ba ako?" "May isang bagay." Narinig ni Terence ang sama ng loob sa boses ni Zyrene. Pinagsama-sama niya ang sarili at seryosong sinabing, "Nakahanap ako ng ilang kemikal sa ilang gamot ni Miracle Dr. Kang, at hindi tumutugma ang mga ito sa kanilang advertising. Maaari ka bang tumulong sa pagsuporta sa kanila sa press conference? Ang iyong impluwensya ay makakaakit ng maraming media. Siyempre kaya mo." Sumangayon si Zyrene nang hindi nag-iisip. Naisip niya, hindi ba niya naiintindihan si Terence? Katatapos lang niyang gawin ang pagtugi sa isang mayamang young master sa ibang bansa at naging medyo sensitibo.
Salamat, kukunin ko si Fatty Boy para makontak ka. Sabi ni Terence. Okay. Narinig ni Zaire na normal ang tono ni Terence at walang mali doon. Nakahinga siya ng maluwag. Matapos tapusin ang tawag, ipinagpatuloy ni Terence ang pag-aaral ng gamot na pampababa ng timbang. Sa tuwing sumisinghot siya ng isang sangkap, isusulat ito ni Terence sa isang piraso ng papel. Huminto lang siya nang matukoy na niya ang lahat ng sangkap sa gamot. Ang isang normal na medical master ay hindi makakagawa ng isang bagay na tulad nito, ngunit si Terence ay lumaki sa isang tumpok ng mga halamang gamot, at pagkatapos matutunan ang sining ng Dragon Mastery, siya ay naging mas sensitibo sa labas ng mundo. Hanggat nakipag-ugnay siya sa mga halamang gamot, karaniwang mayroon siyang photographic memory kahit ang matandang Linford ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Gayunpaman, ayon sa mga personal na tala ni Lijo, ang kakayahang ito ay may kaugnayan sa pangangatawan ng isang tao. Kung ang isang tao na may ganitong uri ng matalas na pagmamasid sa mga halamang gamot ay naging isang tagapagpino, nangangahulugan ito na maaabot nila ang tuktok. Kahit si Lijo mismo ay mayroon lamang isang maliit na bahagi nito, hindi siya masyadong matalas, at ang paghula ng 8 sa 10 ay kahanga-hanga na. The Hidden House natural na wala kang master na ganyan, o hindi nila hihilingin kay Terence ang recipe ng tableta. Siyempre, masaya si Terence na mayroon siyang kakayahang ito, ngunit ang kanyang control sa refinement fire ay masyadong mahina. Sayang kung hindi niya makontrol ang apoy gamit ang kakayahang ito. Gaano man siya kalakas, hindi siya maaaring maging alchemist. Sa karamihan, maaari lamang siyang maging isang alchemy boy sa tabi ng alchemist. Umiling siya at inalis ang hindi makatutuhanang mga kaisipang ito. Sinimulan niyang pag-aralan ang Race Eta sa kanyang mga kamay. Walang lason, walang side effect, walang rebound, walang diet, malusog na pagbaba ng timbang, ito ang slogan sa advertising ng gamot na pampababa ng timbang ni Miracle Dr. Kang. Ngunit sa nakaraang karanasan, hindi naniniwala si Terence na walang nangyaring hindi kapanipaniwala. Si Terence ay talagang walang maisip na epekto kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga gamot na ito. Marami sa kanila ay hindi man lang magkasya paano sila magkakaroon ng anumang epekto sa pagbaba ng timbang. Kung hindi dahil sa tiwala ni Terence sa kanyang ilong at bibig, iisipin niya na mali niyang natukoy ang ilan sa mga gamot. Kumunat ang noo ni Terence, malalim ang iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay iminulat ni Terence ang kanyang mga mata, isang pag-unawa sa kanyang mukha. Ito ay 2 formula, hindi isa. Inisip ito ni Terence bilang isang Race Eta, at natural, magkakaroon ng maraming contradiction at hindi makatwiran, ngunit kung hahatiin ito sa 2, walang magiging problema. Gayunpaman, bakas ng galit ang sumilay sa mukha ni Terence pagkatapos niyang ihiwalay ang gamot. Ang isang doktor ay may mabait na puso. Si Terence ay hindi isang mabuting tao, at hindi lamang siya gagawa ng mga tawag sa bahay, ngunit hanggat may gagawin siya, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang pagalingin ang pasyente. Hindi niya basta-basta tinatrato ang isang tao o magkakaroon ng isa pang problema pagkatapos niyang pagalingin ang isa. Tulad ng para sa pampababa ng timbang na gamot, isa sa mga recipe ay hindi anumang espesyal. Ito ay isang normal na recipe ng suplemento, ngunit ang nakakalito kay Terence ay ang taong pumapayat ay hindi isa sa mga namamatay na tao. Ano ang silbi ng paggamit ng recipe na ito? Marami sa mga halamang gamot sa Race Eta na ito ay maaaring palitan ang pagkain upang magbigay ng mga sustansya para sa katawan ng tao, ngunit ang ilang mga tao lamang na hindi makakain ng mag-isa ang gagamit ng panggamot na likidong ito upang mapanatili ang kanilang buhay. Ngayon, karamihan ay pinalitan ito ng glucose at iba pa. Masasabing halos wala nang gumamit ng Race Eta na ito. Ngunit nang tingnan niya ang ibang Race Eta, naunawaan ni Terence kung bakit kailangan nila ng mga suplemento. Ang pangalawang Race Eta ay hindi nilayon upang pagalingin ang anumang bagay. Sa mga mata ni Terence, isa lamang itong nakakapinsalang lason. Ang Race Eta na ito ay maaaring makahadlang sa paggana ng sistema ng pagtunaw at hadlangan ang panunaw at pagsipsip ng pagkain, na nagiging sanhi ng direktang paglabas ng pagkain mula sa katawan.
Ang pangmatagalang pagkonsumo ay maaaring maging sanhi ng gastrointestinal dysfunction o kahit na pinsala sa function nito. Ang teorya sa likod ng dalawang race eta na ito ay napakalinaw din. Ang isa ay ang paggamit ng gamot upang magbigay ng kaunting sustansya sa katawan ng tao, habang ang isa naman ay upang pigilan ang pagtunaw ng pagkain na kinakain niya araw-araw upang makamit ang layuning magbawas ng timbang. Ngunit hindi ito magpapayat, ito ay isang scam. Ang panandaliang pagkonsumo ay maaaring magkaroon ng malinaw na epekto, ngunit ang pangmatagalang pagkonsumo ay sisira sa tiyan at bituka. Huli na para magsisi. Labis na kinasusuklaman ni Terence ang itim na pera, at ang dahilan kung bakit walang nakapansin ng mali sa recipe ay dahil matalino ang taong gumawa nito na pinaghalo ang dalawang recipe. Kahit na malaman ng isang tao ang recipe, hindi nila mauunawaan ang teorya sa likod nito. Ang taong kasing talino lang ni Terence ang makakaalam sa mga depekto sa medisina, at marahil ito ang dahilan kung bakit kumpiyansa si Housekang sa pagbebenta ng produktong ito. Isinulat ni Terence ang paraan ng pagsusuri at ang mga katangian ng gamot na pampababa ng timbang natapos niya ang isang mahalagang gawain. Naturally, hindi niya magagamit ang parehong mga pamamaraan na ginamit niya sa isang pamilya. Si Terence ay isang malupit na tao, ngunit mayroon siyang mga prinsipyo. Kung ang isang pamilya ay gumamit ng matinding pamamaraan para harapin si Pablo, si Terence ay gagamit ng matinding pamamaraan para harapin sila. Gayunpaman, ang Bahaykang, kahit sa ibabaw, ay nakipagkompetensya sa medikal na kumpanya ng doktor na si Larkins gamit ang mga wastong pamamaraan ng negosyo. Kung nais ni Terence na ibalik ang merkado, kailangan niyang gumamit ng mga wastong pamamaraan, hindi puwersa. Masama ito sa reputasyon ni Miracle Dr. Larkins. Tulad ng para sa pangunahing salarin, 13 kanang kamay, siya ay pinatay din ni Terence. Maaari siyang gumamit ng mga normal na pamamaraan para makitungo sa Bahaykang. Kinabukasan, kumalat sa buong mundo ng negosyo ng Starfield ang balita tungkol sa pagbabago ng mga industriya ng Pablo. 1869. Ngunit sa pagkakataong ito, bumalik na ito sa mga kamay ni Pablo. Hindi nila alam ang mga detalye, ngunit kahit na ano, ang mga industriya ng Pablo ay nasa ilalim pa rin niya. Hindi sinisi ni Pablo ang maliliit na shareholders, normal lang para sa kanila na sumipsip sa bagong chairman. Ang sarili lang niya ang masisisi niya dahil wala siyang kakaunting malalapit na kaibigan. Ang kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins ay hindi nagpatuloy sa negosyo. Matapos ibigay ni Terence ang mga paraan ng pagsusuri at mga depekto ng gamot ni Miracle Dr. Kang kay Fatty Boy, si Fatty Boy ay nagsimulang maghanap ng mga propesyonal na ahensya na maglalabas ng mga test report. Ginamit niya ang 2 bilyong ibinalik ni Terence para bilhin muli ang mga pabrika at lupang na ibenta sa mas mababang presyo. Bagamat mas mataas ang presyo kaysa sa presyo ng pagbebenta, hindi ito malaking bagay sa suporta ng House Wu at House Sullivan. Natawa lang si Terence sa kanilang mga kilos at hindi nagkomento dito. Sinabihan lang niya si Fatty Boy na kunin muna ang pera dahil payag silang ipahiram sa kanya. Ang mga negosyante ay humanap ng tubo, at nakita lamang sila ni Terence bilang mga negosyante. Pagkatapos nito, natural na niya silang babayaran, ngunit imposibleng maging malapit sila sa isa't isa gaya ng bahay ni Lane. Siyempre, hindi inaasahan ni Terence na magiging magkaibigan si Jerry at ang iba gusto lang niyang kaibiganin sina Chester at Jelay. Tungkol naman sa recipe para makalaban sa kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Kang, ibinigay ito ni Terence kay Fatty Boy at Miracle Dr. Larkins din. Ang kumpanya ay babalik sa trabaho ng tahimik, ngunit hindi sila naglabas ng anumang mga produkto sa merkado. Alam ng lahat ng tao sa paligid ni Terence na ang Fatty Boy ay naghihintay ng tamang panahon para mabigla ang mundo sa kanyang mga resulta. Malapit nang magsimula ang paaralan, at abala sina Cheryl at Yasi sa paghahanda ng kanilang mga bagahe para sa susunod na mga araw. Si Terence, sa kabilang banda, ay nasa kanyang silid, nagsasanay ng mahiwagang kasanayan sa militar at ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery.
Ang sining ng practitioner ay walang anumang mga aktwal na galaw, ngunit naisip ni Terence na mula nang ilabas niya ito sa kuweba, makatuwiran na ito ay isang suporta, kailangan niyang tapusin ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery bago siya matapos. Maaaring may mas makapangyarihang kakayahan na naghihintay sa kanya sa kuweba. Tungkol naman sa mga materyales na kailangan sa paggawa ng jade, tinanong ni Terence si Fatty Boy tungkol dito, ngunit ang mga resulta ay nakakadismaya. Asul na kristal na pulbos, purong dilaw na jade, at kulay na bakal. Sinabi ni Fatty Boy na maaari niyang subukang hanapin ang asul na kristal sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Para sa dalawa pa, mahirap makuha ang purong dilaw na jade, ngunit hindi pa siya nakarinig ng kulay na bakal. Si Martin naman, may kilala siyang sikat sa mundo ng collectors and jade sculptors, marahil puro yellow jade ang umiral. Ang balitang ito ay ikinatuwa ni Terence, at nagpasya siyang bisitahin ang master kapag mayroon siyang oras upang makita kung makakakuha siya ng purong dilaw na jade. Tungkol naman sa kulay na bakal, maaari lamang itong ipaubaya ni Terence sa tadhana. Hindi niya alam kung ano ang mga tao sa paligid niya, at hindi pa siya nakakita ng kulay na bakal noon. Paano magkakaroon ng natural na kulay ang bakal? Wala siyang masyadong nakuha sa kanyang pagsasanay nitong mga ilang araw. Ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay halatang mas mahirap kaysa sa unang yugto. Napakaraming araw na siyang nagsasanay, ngunit nasa umpisa pa lang siya, nasasanay lang, at ito ang pundasyong itinayo niya nang pilitin niyang alisin ang lason sa apoy na chi. Sa kabilang banda, mayroong 10 antas ng sining at mga diskarte, at naabot ni Terence ang ikatlong antas. Parang wala siyang pressure at papunta na siya sa 4th level. Siyempre, ipinaliwanag din ng Practitioner's Arts na ang unang 3 antas ay para sa Earth Class Early Phase. Sa madaling salita, kahit na nagsanay si Terence sa ikatlong antas na buong bilog, hindi niya maaabot ang ika-4 na antas hanggang sa maabot niya ang Earth Class Mid Phase. Dahil iyon ang nangyari, natural na pinabagal ni Terence ang kanyang bilis ng pagsasanay. Habang papalapit siya sa pagtatapos ng ikatlong layer, napagtanto niya na pahirap na lumakad pa. Malapit na niyang maabot ang pang-4 na layer, ngunit medyo malayo pa siya rito. Ito ang bottleneck. Sa natitirang oras, dinampot ni Terence ang kamao ng nagngangalit na apoy na ibinigay sa kanya ni Uncle Fredo. Dati, marahil dahil sa mga sining ng kanyang practitioner, hindi siya masyadong nakagawa ng pag-unlad sa kasanayang ito. Hindi niya magagamit ang kakayahan sa buong potensyal nito kapag nakikipaglaban siya sa isang kaaway, ngunit alam ni Terence na hindi ito isang normal na kasanayan. Si Uncle Fredo ay dating young master ng isang sekta. Ang martial skill na kanyang nilinang ay dapat na napakalakas at hindi karaniwan. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito kayang linangin ay dahil sa kanya. Ngunit ngayon, dahil wala siyang mahanap na mas mahusay na kasanayan sa kuweba, maaari na lamang niyang ipagpatuloy ang kasanayang iniwan sa kanya ni Uncle Fredo. Walang ibang tao sa paligid niya upang magtanong tungkol sa mga diskarte sa labanan, hindi ang matandang Linford o ang kanyang amo. Sarili lang niya ang maaasahan niya. Ang Wildfire Feast ay may dominanteng pangalan, at mula sa pangalan, masasabi ng isang tao na malamang na nagsasanay si Uncle Fredo sa isang elemento ng apoy. Kung ano ito, hindi nagtanong si Terence, dahil hindi niya kayang isuko ang sining ng Dragon Mastery para sa isa pang panloob na lakas. Ang bawat magsasaka ay maaari lamang magtanim ng isang paraan ng paglilinang ng natal. Kung sila ay nagilinang ng napakarami, hindi lamang sila ay walang makakamit, ngunit sila rin ay mabibigkis nito at walang makakamit. Higit pa rito, kung nilinang nila ang dalawang magkasalungat na pamamaraan ng paglilinang, malaki ang posibilidad na mapunta sila sa chi deviation. Kaya naman naging maingat si Terence nang piliin niya ang sining nina Cheryl at Yasi. Hindi alam ni Terence kung bakit, ngunit sa tuwing naiisip niya ang nakaraan, lalo na ang mga bagay na may kaugnayan kina Cheryl at Yasi, ang kanyang puso ay lumalampas sa walang dahilan. Parang may nakalimutan siya, pero parang natural lang. Ang unang galaw ng Wildfire Feast. Daan-daang beses nang nag-practice si Terence ng hakbang na ito, ngunit hindi pa rin niya ito lubos na nagagawa. Hindi man lang niya magamit ang pangalawa o pangatlong galaw, hindi pa banggitin ang iba pang galaw.
Ito rin ang dahilan kung bakit nabigo si Terence ng maraming beses noong nakikipaglaban siya sa kanyang mga kaaway. Sa oras na ito, inansayo ito ni Terence, ngunit hindi niya inaasahan na magtagumpay sa unang pagsubok. Noong nagsasanay noon si Terence, 8 sa 10 beses siyang nabigo at 2 beses lang na-activate ito. Gayunpaman, ang posibilidad ng matagumpay na pag-activate nito sa unang pagsubok pagkatapos na hindi gamitin ito sa loob ng kalahating buwan ay masyadong mababa. Ang 2 kamao ni Terence ay tumulak palabas, at ang simpleng suntok na ito ay naglalaman ng napakalaking lakas. 1870. Sa sandaling ito ay ganap na pinakawalan, ito ay tulad ng tubig mula sa Yangtze River na bumubuhos, na nag-aapoy sa buong bundok. Nakakatakot ang napakalaking aura ng apoy, at maging si Terence ay nabigla sa lakas na pinakawalan mula sa buong puwersa. Nang matagumpay na naisagawa ang unang anyo ng Wildfire Fist, walang naramdaman si Terence noong una, ngunit habang umiikot ang mga sining ng kanyang practitioner at itinulak ang unang anyo sa tuktok nito, labis na nagulat si Terence. Hindi dahil sa lakas ng kamao, naramdaman na niya ito noon pa, ngunit dahil ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ng husto ang unang estilo. Nagkaroon na siya ng ilang matagumpay na karanasan noon, ngunit hindi niya ito nagamit ng napakahusay at may ganoong kapangyarihan. Sa pagtingin sa kanyang mga pulang kamao na tila balot ng apoy, nagulat si Terence. Marahil ito ang tunay na kapangyarihan ng unang estilo ng Wildfire Fist. Kung ginamit niya ang hakbang na ito ng mas maaga, hindi na niya kailangang i-compress ang energy bomb at ginamit na lang niya ang Wildfire Fist para tapusin ang asul na balahibo. Dahil ang lalaking may asul na buhok ay isang foodie lang ng pamilya mo, at ang martial arts na pinagkadalubhasaan niya ay hindi core martial arts, ang unang hakbang ng Wildfire Fist ay sapat na para sa kanya. Gayunpaman, ang unang estilo ay tila hindi ito titigil pagkatapos itong i-activate ni Terence. Patuloy na napuno ng apoy ang kalangitan, na nagpapula sa buong silid. Kung hindi pipili si Terence ng open space para magsanay, sinunog na sana niya ang kama at mesa. Ang pangalawang galaw ng Wildfire Fist. Kabisado na niya ang pangalawang estilo, ngunit hindi niya ito mailabas. Ngayon, gayunpaman, ito ay ginawa ng natural, na parang ang lahat ay natural, tulad ng umaagos na tubig na walang anumang hadlang. Para bang ang unang anyo ay itinulak sa limitasyon nito, at natural na binago sa pangalawang anyo. Hindi tulad noong ginamit ito ni Terence nang mag-isa sa simula, kung saan hindi man lang niya ito ma-activate. Ang unang hakbang ay napakalakas na, ngunit nang ang pangalawang hakbang ay inilabas, sa wakas ay naunawaan ni Terence kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang maliit na mangkukulam kumpara sa isang malaki. Ang mga alon ng init ay lumundag sa silid, at maging si Terence, isang practitioner, ay pinagpapawisan sa init. Napakagandang martial technique. Naisip ni Terence sa kanyang sarili, gaano kaya kabayanihan si Uncle Fredo noon. Hindi katakatakang may bakas ng pagmamalaki at pag-alala sa boses niya nang magsalita siya tungkol sa nakaraan. Tungkol naman sa martial arts, hindi gaanong ipinaliwanag ni Uncle Fredo ang tungkol dito kay Terence. Lahat ito ay dahil sa sining ng practitioner. Hindi nag-practice si Terence ng sining ng practitioner ni Uncle Fredo, kaya hindi niya mailalabas ang buong potensyal ng martial arts kahit ano pa ang gawin niya. Ngunit hindi inaasahan ni Uncle Fredo na mahimalang i-activate ito ni Terence, at naging matagumpay ito sa unang pagsubok. Sa sandaling ito, ang kamao ni Terence ay parang nagninangas na kometa, at si Terence mismo ay parang espiritu ng apoy na naglalabas ng napakalaking enerhiya ng apoy. Ang ikatlong galaw ng Wildfire Fist. Lumiko ang katawan ni Terence, at na-activate niya ang pangatlong galaw na hindi pa niya nasusubukan. Ang mukha ni Terence ay puno ng pagkabigla habang ginagamit niya ang hakbang na ito. Bago ito, hindi pa sinubukan ni Terence na gamitin ang pangatlong estilo ng Wildfire Fist dahil hindi man lang niya magamit ang pangalawang estilo. Hindi pa siya pamilyar sa unang estilo, kaya hindi niya posibleng masyadong mataas ang layunin para sa ikatlong estilo. Gayunpaman, nang i-activate ang pangatlong galaw, parang libu-libong beses na itong na-practice. Ito ay pinakawalan ng natural. Siyempre,
Libu-libong beses nang nasanay si Terence sa tatlong galaw na ito sa kanyang isipan, ngunit ito ay nasa isip lamang niya. Kung hindi niya ito magagamit sa kanyang sarili, gayahin na lang niya ito sa kanyang isipan, ngunit ang kapangyarihan ay malayo sa aktwal na kapangyarihan. Bagamat hindi tumama ang kamao ni Terence sa dingding o sa muebles, sapat na ang heatwave mula sa ikatlong estilo ng Wildfire Fist para masunog ang dingding at kasangkapan. Mabilis na itinigil ni Terence ang kanyang pagsasanay. Ang pangatlong estilo ng Wildfire Fist ay talagang pambihira. Hindi ito maihahambing sa init mula sa lason ng apoy na si Chi, ngunit kumpiyansa si Terence na kaya niyang manalo laban sa isang kalaban ng kaparehong antas o isang antas na mas mataas. Naranasan ni Terence ang mga kasanayan ng lalaking may asul na buhok at ang ika-13 sa kanan noon. Ang mga kasanayan ng asul na buhok na lalaki ay baliwala, ngunit ang ika-13 sa kanan ay ang mga kasanayan ay masyadong mapang-akit. Ngunit ngayon, kahit nahaharapin niya ang Earth Class Mid-Phase ika-13 sa kanan, tiwala si Terence na kaya niyang manalo kahit na wala ang Fire Poison na Chi. Siyempre, ito ay nasa ilalim ng kondisyon na matagumpay niyang maisaaktibo ang ikatlong estilo ng Wildfire Fist. Kung hindi niya magagawa, kung gayon ay ipapadala pa rin niya ang kanyang sarili sa kamatayan. Ang init sa silid ay hindi pa nawawala, ngunit ang puso ni Terence ay lumulubog sa pananabik. Naintindihan na niya ang tatlong galaw ng Wildfire Fist ng ganoon lang. Alam ni Terence na hindi siya isang henyo sa martial arts, ngunit ang pag-unawa sa tatlong malalakas na galaw sa isang iglap ay naghinala sa kanya. Ano ang naging sanhi nito? Dahil ba nagkaroon siya ng biglaang epiphany matapos malason ng lason ng apoy, o dahil ba nalinang niya ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery? O ito ba ay ang tatlong antas ng auxiliary martial skills? Oh! Nagkataon ba na hindi niya sinasadyang nagamit ito at hindi na ma-activate muli? Sa pag-iisip ng huling posibilidad, mabilis na pumunta si Terence sa likod bahay at muling pinaandar ang kanyang nagngangalit na apoy na kamao. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Terence ang unang anyo, ngunit piniling gamitin ang pangatlo. Hu! Ang tuloy-tuloy na apoy ay sumabog mula sa kamao ni Terence, na agad na nagdulot ng bagyo. Ito ay isang tagumpay. Nagulat si Terence nang makitang muli siyang nagtagumpay. Parang ang pangatlong estilo ng Wildfire Fist ay isang madaling gawin. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang pagkabigla, nakakita si Terence ng isang kapintasan. Iyon ay, ang kapangyarihan ng ikatlong hakbang na direktang nakatualized ay hindi kasing lakas ng ikatlong hakbang na natural na nabago nang magsimula siyang mag-practice mula sa unang hakbang. Kagagaling lang niya, at hindi pa ito nasa tuktok nito, ngunit kitang-kita ni Terence ang pagkakaiba ng dalawa kapag ginamit niya ito sa kanyang silid. Siyempre, kung hindi siya gumawa ng paghahambing sa mga naunang galaw, ang pangatlong galaw lamang ay napakalakas na. Sa looban, si Terence ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Maaari niyang itulak ang ikatlong estilo sa limitasyon nito nang walang anumang hadlang, at gusto ni Terence na makita kung gaano kalakas ang ikatlong estilo. Sa isang iglap, isang whirlpool ng init ang nabuo sa kamao ni Terence, umiikot kasama ng apoy. Kung mas mabilis itong na-activate ni Terence, mas mabilis na umiikot ang whirlpool. Kung ang apoy na whirlpool na ito ay tumama sa isang tao, maiisip ng isang tao ang mga kahihinatnan kahit isang Earth class ay magkakaroon ng problema. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.